Alam mo ba kung ano ang biggest mistake na pinaniniwalaan ng marami tungkol sa pagyaman? Sabi nila, kailangan mo raw ng malaking sweldo, hindi kailangan magpahinga dahil trabaho ng trabaho, o kaya ay mayamang pamilya para maging milyonaryo. Pero ang totoo, isang malaking kalokohan yan. Ang pagyaman ay hindi tsamba. Ito ay isang laro na may clear rules. At kung hanggang ngayon ay palagi kang kapos, ang ibig sabihin lang niyan ay hindi mo pa alam kung paano laruin ang laro sa pera. Sa video na ito, hihimayin natin ang 5 simpleng steps na magpapasabog ng iyong wallet at ang babago sa takbo ng buhay mo ngayong taon. Oh, paki-subscribe muna bago tayo magsimula at paki-hit na rin ng like button at share na rin. Tapusin ang video na ito, lalo na sa step number 4, ang pinakamadaling gawin sa lahat. Let's proceed. Ang unang hakbang sa pagyaman ay hindi nagsisimula sa wallet mo. Nagsisimula ito sa loob ng utak mo. Ito ang tinatawag natin na wealth mindset. Maraming tao ang lumaki sa paniniwala na ang pera ay ugat ng kasamaan. O kaya naman, ay para lamang sa mga mapalad na tao ang pagiging mayaman. Kung ganyan mindset mo, automatic na lalayo sa iyo ang swerte at opportunity. Kailangan mong makita ang pera bilang isang tool o kasangkapan. Ang pera ay hindi masama. Ang pera ay nagbibigay ng kalayaan para makatulong sa pamilya at sa ibang tao. Huwag mong sabihin na, hindi ko kayang bilhin yan. Sa halip, tanungin mo ang sarili mo, paano ko kakayayanin na bilhin yan? Sa simpleng tanong na ito, pinipilit mo ang utak mo na mag-isip ng solusyon at mga bagong paraan para kumita. Tandaan mo, ang yaman ay nagsisimula sa tamang pananaw. Ang pangalawang step ay ang paggawa ng malinaw na plano. Hindi sapat na sabihin mo lang na, gusto kong yumaman. Masyadong malawak at malabo ang salitang yan. Kailangan mo ng specific na numbers at tamang panahon. Halimbawa, imbis na sabihin gusto mong yumaman, sabihin mo, gusto kong makapag-ipon ng 100,000 piso sa loob ng 1 taon. O di kaya, gusto kong magkaroon ng negosyo na kumikita ng 50,000 piso buwan-buwan bago matapos ang taon. Kapag malinaw ang iyong goal, madali mong masusukat kung papunta ka ba sa tamang direksyon o naliligaw ka na. Isulat mo ang iyong mga goals sa isang papel at ilagay mo ito sa lugar kung saan makikita mo araw-araw. Dumako naman tayo sa practical na bahagi. Step number 3, pag-aralan ang tamang pag-iipon at pagkontrol sa gastos. Maraming tao ang malaki ang kita pero baon pa rin sa utang. Here's why. Dahil habang lumalaki ang kita nila, lumalaki din ang kanilang gastos. Ito ang tinatawag na lifestyle inflation. Ang sikreto sa pagyaman ay hindi lang kung gaano kalaki ang kinikita mo, kundi kung gaano kalaki ang natitira sa'yo. Bago mo gastusin ang sweldo mo, magtabi ka agad ng kahit 20% para sa iyong savings at investments. Ito ang reminder na i-save muna bago gastusin ang natira. Bawasan ang mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Yung kape na mamahalin araw-araw o yung mga gamit na binibili mo lang para i-impress ang ibang tao. Ang tunay na mayaman ay nagpapakasimpleng mamuhay habang palihim na nagpapalago ng pera. Ang ikaapat na step ay ang pagpapalaki ng iyong kita. Huwag kang umaasa sa iisang source ng income lang. Kung ikaw ay isang empleyado, ang sweldo mo ay sapat lang madalas para sa mga bayarin. Kung gusto mong bumilis ang pag-angat ng buhay mo, kailangan mo ng side hustle. Sa panahon ngayon, napakadali na magsimula ng negosyo gamit ang internet. Gamitin mo ang iyong libreng oras pagkatapos ng trabaho o tuwing weekend para bumuo ng isa pang pagkakakitaan. Ang bawat pisong kinikita mo sa labas ng iyong main job ay pwedeng maging susi para sa iyong financial freedom. Huwag matakot mapagod ngayon dahil ang bunga nito ay ginhawa sa future. At ngayon, narito na tayo sa pinakaimportanteng step sa lahat. Step number 5, mag-invest. Ang pag-iipon ng pera sa bangko ay hindi sapat dahil kinakain ito ng inflation. Ang pera na nakatago lang ay natutulog at nawawalan ng halaga. Kailangan mong matutunan kung paano paitigin ang pera mo. Ipasok mo ito sa mga investments tulad ng stocks, pag-ibig, MP2, real estate, o kaya ay i-reinvest mo sa iyong sariling negosyo. Ito ang tunay na sikreto ng mga mayayaman.
Ang mga mahihirap ay nagtatrabaho para sa pera, ngunit ang mga mayayaman, hinahayaan nilang ang pera ang magtrabaho para sa kanilang sarili. Kapag ang investments mo ay kumikita na ng mas malaki pa sa iyong mga gastusin, doon mo na masasabing ikaw ay opisyal ng mayaman at malaya. Kaya kaibigan, huwag mo lang basta pakinggan ang 5 steps na ito. Simulan mo itong gawin ngayon. Walang bago na mangyayari sa buhay mo kung hindi mo babaguhin ang mga ginagawa mo araw-araw. Ang pagyaman ay isang desisyon na ginagawa mo bawat sandali. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa video na ito. Kung nakatulong ito sa'yo, i-comment mo naman sa ibaba kung aling step ang sisimulan mo na ngayong araw. Mag-subscribe para sa marami pang financial tips at gabay sa pag-asenso.